Ang labanos, isang uri ng gulay na mura lang ng ilang piso kada kilo sa palengke, pero tinatawag na puting ginseng ng mga mahihirap. Kung tama ang pagkain, nakakatulong ito na maglinis ng taba, babaan ang kolesterol, at linisin ang atay at bituka na nagpoprotekta sa sistema ng puso. Pero kung mali ang pagkain, maaari itong maging baliktad at makapinsala pa sa katawan. Ngayon, sama-sama nating alamin ng lubusan ni Kuya ang tungkol sa labanos, ang mga kahanga-hangang benepisyo nito sa kolesterol, fatty liver, digestion, at sistema ng puso. Bukod pa rito ang mga paraan ng paggamit nito sa iba, iti ibang lutong bahay kasama ang ibang sangkap para sa pinakamagandang resulta. At lalong-lalo na ang mga babala sa mga taong hindi dapat kumain nito ng labis upang hindi makasama sa kalusugan. Bago tayo pumasok sa pangunahing nilalaman ng video ngayon, maaari ninyong bigyan si Kuya ng isang like at isang subscribe sa channel para maabot ng video na ito ang mas maraming tao. Mga minamahal kong kababayan, ang labanos ay isang pamilyar na gulay sa hapagkainan ng karaniwang pamilyang Pilipino. Sa panlabas na anyo, parang ordinaryong gulay lang ang labanos, pero sa tradisyonal na gamot, matagal na itong tinatawag na puting ginseng dahil sa mga mahahalagang benepisyo nito sa kalusugan. Agad ninyong ibabahagi ni Kuya ang siyam na kahangahangang benepisyo ng labanos. Ang unang benepisyo ay tumutulong ito na magpababa ng kolesterol at protektahan ang puso. Sa ngayon, marami sa atin kapag nagpapatingin sa doktor, ay binabalaan tungkol sa mataas na kolesterol o panganib ng sakit sa ugat. Ito ay sakit ng modernong panahon dahil sa sobrang taba at kaunting gulay sa pagkain. Sa loob ng labanos ay may sangkap na nakakapagpababa ng masamang kolesterol na LDL, ang pangunahing sanhi ng pagbabara sa ugat. Kasabay nito, nakakatulong din ang labanos na pataasin ang mabuting HDL, ang uri ng taba na nagpoprotekta sa mga ugat na parang protective coating laban sa pagkasira. Bukod pa rito, puno ito ng antioxidants, vitamin C at potassium na nakakapagpapanatili ng lambot at elasticity ng mga ugat. Dahil dito, stable ang presyon ng dugo at mas malakas ang tibok ng puso. Ang mga may mataas na panganib sa sakit sa puso o mataas na kolesterol, kung regular na kakain ng labanos ay lubhang makakatulong sa pangmatagalang kalusugan. Ang susunod na benepisyo, ang pangalawa ay nakakatulong sa mahusay na digestion, binabawasan ang kabag at hindi pagkatunaw. May natural na enzyme ang labanos na parang digestive enzymes na tumutulong sa pagkasira ng starch, taba, at protina sa kinakain. Kapag lubusang natunaw ang mga ito, mas mabuti ang pagsipsip ng katawan at nababawasan ang pagdami ng dumi sa bituka na sanhi ng kabag, acid reflux, at hindi pagkatunaw. Ginagawa nitong malinis at maayos ang bituka, walang hirap sa tiyan pagkatapos kumain. Ang susunod na benepisyo, ang pangatlo, ay nakaiwas sa constipation at naglilinis ng bituka. Marami sa atin ang nahihirapan sa constipation, lalo na ang mga laging nakaupo, kumakain ng maraming karne, at kaunting gulay. Ang matagal na pagdami ng dumi ay hindi lang nakakaabala, kundi nagdudulot din ng muling pagsipsip ng toxins sa dugo, nagpapataas ng panganib sa almoranas, pamamaga ng bituka, at maging cancer sa bituka. Sa labanos ay may mataas na soluble at insoluble fiber. Ang insoluble fiber ay parang walis na naglilinis, nagpapataas ng volume ng dumi, at nagpapagana ng regular na pagdumi. Ang soluble fiber naman ay nagpapakain sa good bacteria sa bituka para balansihin ang microbiome. Dahil dito, laging malinis at malusog ang bituka. Bukod pa rito, may cooling effect ito na nakakapagpakalma sa bituka at pinabawasan ang init na nagdudulot ng constipation. Ang susunod na benepisyo, ang pang-apat, ay naglilinis ng atay at tumutulong sa pag-detox. Ang atay ang filter factory ng katawan. Araw-araw ito ay nagtatrabaho ng husto upang iproseso ang taba, toxins mula sa pagkain, alak, gamot at kapaligiran. Kapag overload ang atay, madaling mapagod, maging dilaw ang balat, mainit ang katawan, magka-pimples o mawalan ng gana. Ang labanos ay isa sa iilang gulay na nakakapagpasigla sa enzymes ng atay. Nakakatulong ito na bawasan ang pasanin at mapahusay ang pagtatanggal ng toxins. May mga pag-aaral na nagpapakita na may natural na sulfur compounds sa labanos na tumutulong sa detoxification process sa atay, naglilinis ng dugo, at nagpapabawas ng pasanin sa atay. Kaya ang mga madalas uminom ng alak, gumagamit ng maraming gamot, o kumakain ng processed food ay dapat magdagdag ng labanos sa kanilang pagkain. Ang susunod na benepisyo, ang panglima,
ay nakakapagpababa ng init at tumutulong sa pag-iwas sa sakit sa paghinga. Sa tradisyonal na gamot, ang labanos ay tinatawag na puting ginseng dahil sa kakayahang magpababa ng init, matunaw ang plema, at dagdagan ang lakas. Ginagamit ito ng mga ninuno para sa init sa katawan, ubo na may plema, at hirap sa paghinga. Sa modernong agham, napatunayan na puno ito ng vitamin C at natural antioxidants. Nakakatulong ang mga ito na palakasin ang immune system at pigilan ang bakterya at virus na nagdudulot ng sakit sa respiratory. Lalo na sa taglamig, ang pagkain ng labanos, niluluto bilang sabaw, o iniinom bilang juice ay nakakatulong na matunaw ang plema, bawasan ang ubo, at linisin ang ilong at lalamunan. Masasabing hindi lang ito nagpapalamig sa katawan kundi parang natural shield din para sa respiratory system, lalo na sa matatanda, bata, at mga mahina ang resistensya. Ang susunod na benepisyo, ang pang-anim, ay nakakatulong sa pag-ihi at pag-iwas sa bato sa bato. Isang bagay na bihirang malaman, nakakapagpasigla ang labanos sa bato upang mas mahusay na maalis ang tubig. Nakaiwas ito sa pagdami ng mineral deposits na nagiging bato. May natural compounds ito na nagbabalance ng acid-alkaline sa ihi. Dahil dito, nababawasan ang pagkikristal ng uric acid or oxalate na nagiging bato. Ang mild diuretic effect naman ay nakakapaglinis ng urinary tract at nakaiwas sa paulit-ulit na impeksyon. Lalo na sa mga bihirang uminom ng tubig o nakaranas na ng bato sa bato. Ang pagdaragdag ng labanos sa pagkain ay simple at ligtas na paraan para suportahan ang bato. Ang susunod na benepisyo, ang pangpito, ay nagpapalakas ng resistensya at nakaiwas sa cancer. Sa labanos ay maraming mahahalagang plant compounds, lalo na ang glucosinolates na nakakapigil sa paglaki ng cancer cells. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng cruciferous vegetables tulad ng labanos, repolyo, at cauliflower ay nakakapagpababa ng panganib sa ilang uri ng cancer, lalo na sa tiyan, bituka, at baga. Bukod pa rito, ang saganang bitamina ay nakakapagpalakas ng antioxidant defense laban sa free radicals na sumisira sa cells. Ang susunod na benepisyo, ang pangwalo, ay nakakapag-control ng blood sugar at nakakatulong sa mga may diabetes. Isa sa mga magandang katangian ng labanos ay ang mataas na soluble fiber. Kapag nasa bituka, ito ay bumubuo ng gel na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa dugo. Ito ay napakahalaga sa mga may diabetes o prediabetes dahil pinipigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Bukod pa rito, mababa ang glycemic index ng labanos. Ibig sabihin, hindi gaanong nagpapataas ng blood sugar kumpara sa ibang starchy foods. May mga pag-aaral sa hayop na nagpapakita na ang extract mula sa labanos ay nakakapagpabuti ng insulin sensitivity, na nakakatulong sa katawan na gamitin ng mas mahusay ang asukal at bawasan ang pasanin sa pancreas. At ang huling benepisyo, ang pangsiyam, ay nakakatulong sa pagpapapayat at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Mababa ang calories ng labanos, pero puno ito ng tubig at fiber. Kapag kinain, ang fiber ay nagbibigay ng matagal na feeling ng busog at binabawasan ang pagkaingay sa merienda. Ito ay lalong kapaki-pakinabang sa mga gustong magpapayat ng ligtas ng hindi masyadong nagugutom. Bukod pa rito, dahil sa kakayahan nitong tulungan ang digestion at paglipat ng taba, nakakatulong ang labanos na alisin ang sobrang taba, bawasan ang panganib ng obesity na isa sa mga sanhi ng diabetes, mataas na presyon, at sakit sa puso. May mga pag-aaral na nagpapakita na nakakatulong ang labanos na mapabuti ang fat metabolism sa atay, kaya nakaiwas sa fatty liver. Nakita ninyo ba iyon? Isang ordinaryo at murang gulay na labanos na puno ng kahangahangang benepisyo. Higit sa lahat, nais ni Kuya na bigyang diin na ang tamang pagkain, paggamit ng malinis at simpleng pagkain na angkop sa sarili ang susi sa pangmatagalang kalusugan, hindi ang mga mamahaling gamot. Marami sa inyo pagkatapos malaman ang mga benepisyo ay nagtatanong kay Kuya kung paano kainin ang labanos upang mapanatili ang mga sangkap nito habang masarap at madaling gawin araw-araw. Sa katunayan, mula pa noong unang panahon ay alam na ng ating mga ninuno na gamitin ang labanos sa pagluluto at tradisyonal na gamot, at hanggang ngayon ay napatunayan na ng modernong agham ang mga ito. Ngayon ay ibabahagi ni Kuya ang mga simpleng paraan ng pagluluto na madaling gawin pero nagdudulot ng maraming benepisyo sa atay, bato, at digestive system. Ang unang recipe ay juice ng labanos na may carrot.
Ito ay klasikong gamot na inirerekomenda ng maraming tradisyonal na manggagamot para sa vitamins, minerals, at antioxidants. Madali lang gawin, maghanda ng isang labanos at isang karot, hugasan, balatan, at i-extract ang katas. Pwede dagdagan ng kaunting pulot kung nais ng mas matamis na lasa. Ang kombinasyon ay napakaganda. Ang labanos ay nakakatulong sa digestion, nag-aalis ng taba sa dugo, at naglilinis ng atay. Ang karot naman ay puno ng beta-carotene at vitamin A na mabuti sa mata, balat at immune system. Ang regular na pag-inom nito ay hindi lang nakakapagpababa ng kolesterol at nakaiwas sa fatty liver, kundi nagpapalakas din ng resistensya at binabawasan ang sakit. Ang susunod na recipe, ang pangalawa, ay tubig na nilagang labanos. Ito ang pinakasimpleng paraan pero halos mapapanatili nito ang lahat ng nutrients. Hugasan, balatan, hiwain, at ilagay sa tubig na pakuluan sa loob ng 10 to 15 minuto. Ang malinaw at matamis na sabaw ay pwedeng inumin bilang tubig sa buong araw. Nakakatulong ito na linisin ang katawan, suportahan ang atay sa detox, palamigin ang bituka, at labanan ang constipation. Lalo na sa mga kumakain ng maraming karne at matataba o may mataas na kolesterol. Kung inumin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, magiging magaan ang katawan, mas mabuti ang digestion, at mas maganda ang balat. Ang susunod na recipe, ang pangatlo, ay labanos na nilagang may karne. Masarap at nakakapaglinis kung tama ang pagluluto. Ito ay pamilyar na ulam sa hapagkainan ng Pilipino. Kung tama ang sangkap at paraan, hindi lang masarap kundi nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatulong sa atay at bato. Madali lang. Pumili ng sariwa at malutong na labanos, balatan, hiwain. Gamitin ang lean pork o baboy na may kaunting taba. I-marinate sa bawang, sibuyas, paminta, at toyo o patis. Ilagay muna ang karne, pagkatapos ay ang labanos, dagdagan ng tubig, at lutuin sa mahinang apoy hanggang malambot at malasa. Ang labanos ay nakakatulong sa digestion at detox ng atay. Ang lean meat ay nagbibigay ng protina nang hindi masyadong mataba. Nakakabusog ito ng matagal nang hindi nag-iipon ng taba. Lalo na para sa mga bagong galing sa sakit, mahina, o kailangan ng nutrisyon, pero nais pa ring mapanatiling malusog ang puso at atay. Huwag gamitan ng masyadong maraming mantika, asukal o vetsin. Huwag masyadong maalat upang hindi mabigatan ng bato. Ang susunod na recipe, ang pang-apat, ay pickled labanos o labanos na maasim, tradisyonal na ulam na nakakatulong sa digestion at binabawasan ng kabag. Sigurado akong pamilyar na kayo sa labanos na binabad sa suka o asin. Mula noon pa hanggang ngayon, ito ay hindi maaring mawala sa hapagkainan, lalo na sa taglamig o panahon ng pistang Pasko. Pero kaunti lang ang nakakaalam na kapag tama ang paglalaga, marami itong benepisyo. Una, pagkatapos mag-ferment, nabubuo ang probiotic bacteria na nakakapagbalanse sa good bacteria sa bituka, nagpapabuti ng digestion, binabawasan ang kabag at constipation. Pangalawa, nababawasan nito ang natural sugar sa labanos, kaya mas ligtas para sa mga may pre-diabetes o gustong magpapayat. Pangatlo, ang maliit na dami araw-araw ay nakakapagpababa ng kolesterol. Bahagyang binababa ang presyon ng dugo at nakakapagpabusog ng gana sa pagkain, lalo na sa matatanda at mga walang ganang kumain. Gayunpaman, mahalagang paalala. Huwag labis-labis dahil maraming sodium na maaaring magpataas ng presyon kung sobra. Kapag ginagawa, gumamit ng malinis na asin, walang artificial sweetener o food coloring. Ang may sakit sa tiyan o ulcer ay dapat limitahan lalo na kapag walang laman ang sikmura. Ang susunod na recipe, ang panglima, ay sabaw ng labanos na may peras, gamot sa ubo, plema, at pampalamig sa baga. Ito ay paborito ng mga Korean, Chino at Pilipino rin, lalo na sa mga bata at matatanda na may tuyong ubo or ubo na may plema. Madali lang gawin. Maghanda ng isang sariwang labanos at isang hinog na peras. Balatan at hiwain ang 2. Ilagay sa kaldero, dagdagan ng mga 800 ml tubig. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 30-40 minuto. Pwede dagdagan ng ilang hiwa ng luya o kaunting pulot kapag inumin. Tungkol sa benepisyo, ang labanos ay nakakatunaw ng plema at naglilinis ng mucus sa daanan ng hangin. Ang peras ay may cooling effect, nagpapalambot sa baga. Binabawasan ang tuyong lalamunan at pangangati. Kapag pinagsama, ito ay parang natural antibiotic na nakakatulong sa ubo, sore throat, at bronchitis. Paalala sa mga may malamig na tiyan o madaling magtatae, huwag labis, inumin ng mainit,
at sa tamang dami lamang. Ang susunod na recipe, ang pang-anim, ay sabaw ng buto na may labanos, malamig, masustansya, at nakakapag-detox ng katawan. Ang can-style na labanos na may buto ay pamilyar na sa ating mga hapagkainan, lalo na sa mainit na araw o kapag kailangan ng masarap pero malusog na ulam. Para gawin, maghanda ng labanos at buto ng baboy o manok. Blanch muna ang buto, hugasan, at pakuluan ng 1 oras. Pagkatapos ay ilagay ang labanos at lutuin pa ng 20 minuto. Timplahan ng ayon sa panlasa. Ang benepisyo. Ang sabaw ng buto ay nagbibigay ng collagen at calcium na mabuti sa buto at joints, lalo na sa matatanda at lumalaking bata. Ang labanos naman ay nagpapalinaw at nagpapasarap sa sabaw, nakakapagpalamig sa atay, nagdi-detox, nakakatulong sa pag-ihi at digestion. Ito ay mainam para sa mga bagong galing sa sakit, pagod, mahina ang katawan o mainit ang loob at nagkaka-pimples. Ang susunod na recipe, ang pampito, ay labanos na siningawan ng luya, pampainit ng tiyan, pantunaw at mabuti sa sikmura. Ito ay klasikong gamot para sa mga madalas maglamig ang tiyan, hindi matunaw ang pagkain, at kabag pagkatapos kumain. Madali lang, hugasan, balatan, at hiwain ng manipis ang labanos. Dagdag ng ilang hiwa ng sariwang luya, kaunting asin, at steam sa loob ng 15 minuto. Kainin ng mainit pagkatapos kumain. Ang labanos ay nakakatunaw ng pagkain ng mabilis, lalo na ang mga matataba. Ang luya naman ay nagpapainit sa tiyan, nakaiwas sa suka, at binabawasan ng kabag at pananakit. Ang kombinasyong ito ay nagbabalanse sa cooling effect ng labanos at nagpapahusay sa paglunas sa problema sa digestion. Ang madalas magkasakit sa bibig o mainit ang katawan ay dapat limitahan ang labanos na may luya. Sa halip na agad uminom ng gamot, mas mabuti raw natin samantalahin ang mga simpleng lutong bahay bilang suporta. Napatunayan na ng modernong agham ang maraming benepisyo ng labanos. Kung tama ang paggamit, masarap kainin, malusog, at nakaiwas sa sakit mula sa ugat. Mga minamahal kong kababayan, bagamat ang labanos ay napakabuti at tinatawag na puting ginseng, kailangang bigyang diin na hindi lahat ay pwede kumain ng labis. Kung mali ang paggamit o sobra-sobra, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto. Narito ang mga grupo na dapat mag-ingat. Una, ang may ulcer sa tiyan, duodenum, or malubhang gastritis. Ang labanos ay nagpapataas ng acid at nagpapabilis ng galaw ng bituka. Mabuti ito sa normal na tao, pero sa may sugat o malubhang pamamaga ay maaaring magpalala ng sakit, hapdi, at acid reflux. Pangalawa, ang may mahinang tiyan na malamig o madalas magtatae. Dahil cooling ang labanos, kung sobra ay maaaring magpababa ng lakas, magdulot ng pananakit ng tiyan, maluwag na dumi, at hirap sa digestion. Ang mahina na ang tiyan, malamig ang kamay at paa, o madaling kabagin ay dapat limitahan at pagsamahin sa luya o mainit na ulam. Pangatlo, ang may sakit sa thyroid o umiinom ng gamot para sa thyroid. Sa labanos at iba pang cruciferous vegetables ay may glucosinolates na maaring makaapekto sa pagsipsip ng iodine kung sobra. Sa normal na tao walang problema, pero sa may sakit sa thyroid ay dapat sa katamtaman lamang. Pang-apat, ang may mababang presyon ng dugo o madalas magkahilo at maguluhan. May mga pag-aaral na nagpapakita na maaaring magpaluwag ng ugat at maging diuretic ang labanos, kaya maaaring bumaba pa lalo ang presyon, magdulot ng pagkahilo o panghihina. Panglima, ang umiinom ng espesyal na gamot o tradisyonal na gamot na may sangkap na ginseng, rehmania o astragalus. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang labanos ay maaaring makasira sa tonic effect ng mga gamot na ito. Kaya huwag pagsamahin sa pagkain. Mga minamahal, ibinahagi ko sa inyo ang mahahalagang kaalaman tungkol sa labanos, ordinaryo, pamilyar, pero puno ng kahangahangang benepisyo. Gayunpaman, walang pagkain na perpekto. May limitasyon ito lalo na sa nabanggit na mga grupo. Kaya tama ang dami, tama ang tao, at tama ang paraan para tunay na makatulong. Ang nais ko higit sa lahat ay hindi lamang ninyo malaman ang mga benepisyo, kundi matutunan din na pumili ng tamang pagkain, baguhin ang gawi sa pagkain ng matalino upang maprotektahan ang bituka, atay, bato, at puso. Kung nakatulong ang video na ito, bigyan niyo po si Kuya ng like, subscribe sa channel, at ishare sa inyong mga kaibigan at kamag-anak upang makarating sa mas marami ang tamang kaalaman sa kalusugan. Dahil ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman. Sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa hapagkainan at pagpili ng tamang pagkain,
Namumuhunan tayo para sa isang mahaba, malusog at masayang buhay. Naway maging malusog kayong lahat. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood ng video ni Kuya ngayon. Upang hindi makaligtaan ang mga susunod na video, isubscribe ang channel at i-click ang bell icon sa gitna o tingnan ang iba pang video sa kaliwa o kanan.